Love Serye TV. Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. May 6 na malalaking kwarto sa second floor, pero sa unang tingin pa lang, alam ko na agad na ang kwartong tinulugan ko ang pinakamalaki. It must be the master's bedroom. Ewan ko lang kung saan natulog si Zach kagabi. Hindi ko nila naman siya nakita pagkatapos ko mag-shower at makapagpalit ng damit. Nainis lang ako sa pantulog na binigay niya dahil sobrang ikli at nipis. Kaya naman ang ending, nangialam ako sa closet niya. Buti na lang at may nahanap akong silk robe na hanggang tuhod ko ang haba. 5:00 pa lamang ng umaga ay gising na ako. Halos hindi rin naman ako nakatulog dahil sa kakaisip sa sitwasyon ko. Pagkabangon ko, agad akong naligo. Isinuot ko ang damit na suot ko kahapon. Nagising akong nakapatong na iyon sa bedside table. Nilabhan at ready to use na. Nabumaba ako ng hagdanan. Bumungad sa akin si Zach. He is wearing a gray 3-piece suit. Mukhang papasok din siya sa trabaho. Maaga din pala siyang nagising. Akala ko pa nan makakauwi na ako ng bahay. Bago pa siya magising. Ang aga-aga pero nakasimangot ka na agad. Puna niya sa akin. Wala siyang kangiti-ngiti pero magaan ang boses niya. Kaya naman hindi siya tunog masungit. Napanguso na lang ako sa tinuran niya. Come on and join me for breakfast before I'll drop you to your work. Ilan sandali niya akong tinitigan bago nagpatiuna sa paglalakad. Walang imik na lang akong sumunod sa kanya. Hindi bale, konting tiis na lang at makakalis na ako dito. Ipinaghilan niya pa ako ng upuan bago siya umupo sa tapat ko. Walang alinlangan akong umupo sa upuan. Gutom na rin ako kaya sumandok na ako ng kanin. Ngunit nang aksidente akong mapatingin sa kanya, nakita kong nakaawang ang labi niya. Mukhang nagulat siya sa ginawa ko. Huli na nang maalala kong hindi pala kumakain ng kanin si Lainey tuwing umaga. A slice of bread and a cup of milk is enough for her. Oo, tama. Gatas. Hindi siya umiinom ng kape. Alanganin akong napangiti. I need rice, you know. I will work the whole day. Palusot ko na lang. Naku naman, Alea, nakakarami ka na ng katangahan. Isip-isip din pag may time. Ugong ng aking isipan. Sa totoo lang ay gusto ko nang batukan ng sarili ko dahil sa katangahan ko. Ilang sandali niya pang tinitigan ako bago siya nagkibit balikat sa sinabi ko. Nang ibaling niya ang atensyon niya sa kanyang plato, ay para akong nabunutan ng tinig sa dibdib. You told me last night that we will talk, but it seems that we only talk about useless things. Is that all you want to say? I opened up. Gusto ko ring matapos na ito para makauwi na ako. At para na rin hindi na siya makapagpakita pa sa akin. Tumingin siya sa akin bago siya nagsalita. Actually, I want us to talk about our marriage. I want a divorce. Agaran ako nagsalita. Hindi ako bumitiw ng tingin sa kanya. Mabuti na yon na unahan ko siya. Pwede bang ako naman ang pagbigyan mo ngayon? Even just this time. Saad niyang lumamlam ang tingin sa akin. Hindi ako umimik. Give our marriage a chance. Aalma sana ako kaso nagsalita ulit siya. Until now, I still can't decide on what to do. Give us a chance, even just a month. Stay with me. And if it doesn't work, then I'll give you the divorce that you want. Napailing na lamang ako. Hindi ko yata kakayanin ang katangahan ng lalaking to. After all the things that happened, you still can't decide? Hindi ko napigilan ang sarili kong boses sa pagtaas ng tono. Sobra na kasi ang pagkamartir ng lalaking to. Unbelievable ang taong to. Niloko na't lahat-lahat pero hindi pa rin makapag-decide. Ano yun? Patay na patay lang kay Lainey? Sa kwento, mismo ng kaibigan ko, masasabi ko na si Lainey ang nagkamali. Kaya hindi ko rin gets kung bakit hindi pa niya ako pagbigyan sa divorce na hinihingi ko. Just give a month. That's what I'm only asking from you. Muli na lamang ako napailing. Okay, sige. Magkita tayo after 1 month, pagsuko ko. Huwag lang sanang malaman ito ng boyfriend ko dahil hindi ko alam kung paano ipaliliwanag ang lahat. Ayokong masayang ang 5 taong relasyon namin ni Ken. I already planned my future with him. Proposal na lang niya ang kulang. That's not what I want. Stay with me in this house for 1 month. Let's try to fix our marriage. Nanlaki yung mata ko. Nako, naloko na. We can't fix this anymore.
Let's just proceed to the divorce. Pagpilit ko, wala na talagang maaayos. Hindi na sila pwede ni Lainey. Everything is complicated. Wala nang dapat ayusin. Wala na. Ang pinakatamang solusyon sa problema nila ay ang maghiwalay. Subukan sana natin para balang araw wala tayong pagsisihan. Stay with me and let's find out what's better. To fix our marriage or to legally separate. Kita ko ang pagsusumamo sa mga mata niya. Hindi na natin kailangan ang 1 month na yan. Let's just proceed immediately to the legal separation. Giit ko. Pagbigyan mo naman ako. 1 month lang naman ang hinihingi ko. Pagmamakaawa niya. Sa totoo lang, gusto kong batukan ang lalaking to. Napakagwapo niya para magpakatanga ng ganyan sa isang babae. Let's just see kung wala na talaga tayong maaayos. Gusto ko lang masiguro na hindi ako magsisisi balang araw. Sunod niyang saad. Napatanga na lamang ako. Mukhang determinado siyang ipilit ang gusto niya. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Mabuti sana kung nandito si Lainey. She knows this man better and for sure, she knows the better decision. At isa pa, problema naman nilang dalawa to. Nanatili akong tahimik. Hindi naman ako magdedesisyon kundi si Lainey. Siya naman talaga ang asawa niya. Siya ang asawa pero pangalan ko ang nasa marriage certificate. Hays, ewan, ang gulo. Naluloka na ako. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ako sa sitwasyon na to. Okay, I'll give you 1 day to think. The day after that, susunduin kita sa trabaho mo to know your decision. Sana naman pagbigyan mo ako. This is the only thing I'm asking from you. Napaawang na lamang yung labi ko. Aba, mukhang nangungonsensya pa para lang yata mapapayag ako. Inihatid ako ni Zach sa trabaho. Wala kaming imikan habang nasa biyahe kami. Nakikita ko siyang pasulyap-sulyap sa akin, pero hindi ko siya pinapansin. Hindi rin naman siya nagsalita kaya hindi ko na rin siya kinibo. At saka baka makagawa na naman ako ng katangahan kapag nag-usap pa kami. Nang huminto ang sasakyan ay tila lumukso yung puso ko. Nang bigla na lamang siyang dumukwang palapit sa akin. Teka, anong gagawin mo? Hindi ko napigilan na panlakihan siya ng mga mata. Tila bale wala naman siyang tumitig sa akin at saka inuso ang seatbelt. Nang ma-realize ko ang gusto niyang ipahiwatig, ay naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Hays, malay ko bang yung seatbelt ang sadya niya? Akala ko kasi ihahalikan niya ako. Kaya ko na to. Mabilis na saad ko at saka kaagad na tinanggal yung seatbelt ko. Bumuntong hininga na lamang siya at saka lumabas ng kotse niya. Humakbang siya patungo sa tapat ko at pinagbuksan ako ng pintuan. Hindi ko naman maiwasan ang mapaisip. Bakit ba nagsawa si Lainey sa lalaking to? Ano pa bang kulang? Take care and don't forget to eat on time. Saad niya na makababa na ako. Iba din ang lalaking to. Sayang naman siya. Salamat, ikaw din. Sagot ko na lang bago ako tumalikod at pumasok sa pinagtatrabahuhan ko. Hindi na ako nag-abalang lingunin pa siya. Kahit ramdam ko ang paninitig niya sa akin. Mabilis lumipas ang araw. Pag uwi ko sa unit ni Lainey, kaagad niya akong sinalubong na parang kanina pang nag-aabang. Ano? Kumusta? What happened? Nakahalata ba siya? Come on, tell me. Kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Ganun ba siya katakot sa mister niya? Sa bagay, mukha namang mas mayaman at makapangyarihan ang asawa niya kaysa sa kanya. Plus maraming magkagulo kapag nalaman pa to ni Franco. Tingin ko, hindi naman siya nakahalata. Saad ko bago ako dumiretsyong umupo sa sofa. Yaya, magdakala ka rito ng tubig. Pasigaw na tawag ni Lainey sa katulong namin. You heard it right. Napakaliit ng unit namin pero nag-hire pa siya ng stay-out maid. Buti na lang at nang magdramahan kami kahapon ay nakauwi na ang katulong. Ano pong nangyari? Saad niya at saka tumabi sa akin. Kumain lang kami at nag-usap. Tipid kong sagot. Dumating na rin kasi yung katulong dala ang tubig kaya hindi na ako nakapagsalita. Sandali akong natahimik. Nang makaalis ito sa salas, ipinagpatuloy ko ang pagsasalita. Sinabi kong gusto ko ng divorce. What did he say? Halata ang excitement sa mukha niya. Hindi siya pumayag. Sagot ko dahilan para mawala ang kislap sa mukha niya. I'm sorry, she said. Nakita ko ang sinseridad sa mukha nito. Gusto niyang tumira ako sa bahay niya ng 1 month. He said, he want to see if we could fix the marriage and if not, he will give the divorce that I am asking. What did you say then? Mabilis niyang usisa. Hindi ako sumagot.
Wala ako sa posisyon para magdesisyon. Ikaw naman talaga ang asawa niya. I am just his wife in papers. To sum it all, gulo nila ito at nadamay lang ako. Kinuha ko ang baso at saka tinungga ang laman nitong tubig. Pumayag ka? Sigurado naman akong kapag tumanggi ka, kukulitin ka pa rin niya hanggang sa mapapayag ka niya. Nasamid ako dahil sa narinig ko. Akala ko pa naman sasabihin niyang tumanggi ako. Agad naman niyang hinagod yung likod ko. Pero Lainey, paano si Ken? What if he finds out about this? Turan ko na makabawi ako sa pagkasamid. He's out of the country for training, di ba? Hindi niya malalaman. Pwede mo naman siyang i-text o tawagan kapag wala si Zach. Seryoso ba siya? Parang ang dali lang ng pinagagawa niya sa akin ha? Pero uuwi siya after 2 weeks. Paano ko maitatago to sa kanya? Magagawa natin yan ng paraan. Tiwala lang, okay? Saan niya? Napaawang na lamang ang labi ko. Ayos ha, palibhasa ako maiipit kapag nagkataon. Another thing, how could I stay with him if I don't even know how to act as a wife? Saad ko. Totoo naman kasi, wala nga akong kaalam-alam kung paano sila bilang mag-asawa. Don't think too much about that. Just be yourself, okay? Napailing na lamang ako. Napakagaling din ng advice nitong kaibigan kong to, no? Meaning, I don't need to act like you? Hindi kaya siya makahalata? I ask, naninigurado lang. Baka ikapahamak ko pa kapag nabuking ako. 4 years kaming hindi nagkita. Siguro naman hindi niya ako ganun kakilala. 3 years lang naman kaming mag-asawa. Hindi na iwasan ang mapatas ako ng kilay. Wow, 3 years lang daw. Lang lamang para sa kanya ang 3 years. As if she was only taking about 1 month relationship. Pag nagtatanong siya at nagsisense mo yung nagdududa siya, then just tell him that people change. Total lang alam niya naman, 20 years old lang ako nung magpakasal kami. Nung ma-register ang kasal, 20 years old ako nun, at si Lini naman ay 22 ang edad. Identity ko nga talaga ang ginamit niya, kasi pati edad ko nahiram niya. Ilang taon na bang asawa mo? Usisa ko. 29 na siya ngayon. Sagot niya, mas matanda pala siya sa akin ng 2 years. He looks younger than his age. Pareho pala kayong 22 that time. Too young to get married. Nawika ko. Hindi ko rin maipaliwanag ngunit tila kusang lumabas iyon sa bibig ko. That time, we both believed that we're deeply in love with each other. Hanggang ngayon naman yata deeply in love pa rin si Zach sa kanya. If it's not, then he won't try to fix their broken marriage. I mean, our marriage and papers. Ang masaklap, ako ang kailangang umayos ng gulong ginawa niya kasi busy rin naman siya sa pag-aayos ng sarili niyang buhay. Sana lang ay kayanin ko ang pinapagawa ng kaibigan ko. Sana lang ay hindi ko to pagsisihan sa huli. Dumating na ang araw ng usapan namin. Hindi ko na itago ang aking excitement. At kung pwede ko lang hilahin ng oras ay kanino ko pa sana ginawa. I went to the restaurant before it gets 5 in the afternoon. I parked my car on the parking area of this fast food restaurant, which is located just in front of this small building. Matyaga ako naghintay sa kanya. Mag-aalas 6 na rin ng hapon nang makita ko siyang lumabas. She is carrying a small traveling bag and a shoulder bag. Lumabas ako ng kotse for her to recognize me. Dumiretso naman siya sa akin nang makita niya ako. Habang pinagmamasdan ko siyang papalapit sa kinaroroonan ko, ay tila bumibilis ang tibok ng puso ko. Nang tuluyan siyang makalapit sa akin, ay kaagad kong kinuha ang dala niyang bag. Pakihintay na lang ako. May kukunin pa ako. Walang kangiti-ngiti niyan saad. Inilagay ko na lang sa backseat ang mga gamit niya. Parang gusto ko mag-celebrate. From his traveling bag alone, I can already conclude her decision. Mukhang papayag na siyang tumira sa bahay namin. Maya-maya pa ay bumalik na siya. Pero napakunot ang noo ko sa nakita ko. May dala siyang box na may lamang gamit tulad ng libro, notebooks at may nakita rin akong picture frame sa ibabaw. Nakasimangot siya at walang kaimik-imik na pumasok sa backseat. At ginawa pa talaga akong driver. Sisitahin ko sana siya kaso padabog niyang nilapag ang dala niya. Pagkatapos ay sumandal siya at humalukip-kip. Sa lubong pa rin ang kilay niya. Obviously, she's in a bad mood. Dahil balabag sa loob niya ang pagtira sa bahay namin. Buntong hininga na lamang akong pumasok sa driver's seat at wala ring imik na nag-drive. When we are halfway to our home, I glance at her in a near view mirror. This time, hindi na siya nakakunot noo. Let's eat outside. You can stop at the nearest restaurant if you want.
I said to break the silence. It's too early to have dinner. Matamlay niyang sagot. Ni hindi man lamang niya ako tinapunan ng tingin. At napakasakit lang na tinanggihan niya ako. Pero kung hindi ka naman maarte, mag-street foods na lang tayo. Maya-maya lang ay tura niya. Street foods? Kumakain na pala siya ngayon ng street foods. I can't believe how time changed her food preference. If that's what you want then, we'll go to that. Nakangiting turan ko. Palagi namang ganun dati. Nakasunod lang ako lagi sa gusto niya. Just a few minutes, may nadaanan kaming park at saktong may maraming nakahilerang street food stall. Pwede na tayo dyan. He said that's why I immediately looked for the nearest parking area to park my car. Pasimple ko naman siyang sinulyapan nang maparada ko ang sasakyan. From the rearview mirror, I saw how her eyes shines in glee. Bahagya pa siyang napangiti. Hindi na rin niya hinintay na pagbuksan ko siya. Siya na nagkusang nagbukas ng sasakyan. Dumiretso kami sa nagtitinda ng street foods. Bumili siya ng iba't ibang klase nito, then after that, dumiretso kami sa park. Tumabi ako sa kanya nang umupo siya sa bakanting bench. Kain na, she said, then she offered the food she bought. Thanks. Kumuha naman ako ng isang stick ng nakatuhog na kwek-kwek. First time ko pero mukhang hindi siya aware. Though, alam ko naman ang pagkain ito. I never had experience eating food like this. Stress reliever talaga ang mga ganitong pagkain, she uttered. Sandali pa itong pumikit na parang ninanamnam ang kinain niyang kalamares. On that cue, sinubukan ko magtanong, Why? Are you stressed today? Try lang, baka naman sakali mag-open up siya. Gumuhit ang lungkot sa kanyang mukha. Wala na akong trabaho. I got fired. Kalmadong saad niya. On what grounds? Muli kong usisa. Tinitigan niya ako. Oops, wrong moves yata. Mukhang ayaw niyang magtanong ako. Sinipa ako ang boss ko kanina. Buti nga nakahils ako eh. For sure, nagkagalos yon. Tura niya kasabay ng pagguha niya ng isaw. Why did you do that? Is it because he fired you? Nalukot yung mukha niya. Nope, pinastos niya ako. Buwisit ang lalaking yun. Hipuan ba naman niya ako? Halata ang gigil sa boses niya pero kasabay ay nakita kong pinahid niya ang isang patak ng luhang tumulong mula sa mata niya. Nakakainis. Akala niya ba sa akin mumurahing babae? Sunod niyang turan. Napakurap naman ako. Sa loob-loob ko gusto ko siyang kontrahin. Sa dinami-dami na naging kabit niya dati, nagagawa pa niyang sabihin na hindi siya mumurahing babae. So ano, may dignidad pa siya sa lagay na yon. Nakakagigil talaga siya. Nakakanggalaiti niyang turan. Gusto mo ba i-demanda natin siya? Malumanay kong sabi. I will just keep all my sentiments with me for the sake of fixing our marriage. Kaagad naman siyang napalingon sa akin. Unti-unti ring nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Huwag na. Ako na rin naman ang nagkita at ayaw ko na makita ang pagmumukha ng demonyong yon. Hindi na ako sumagot. Muling natuon ang pansin ko sa kanya na kumakain ng street foods. This is so odd for her. Sa lahat naman ng date namin dati sa mga mamahaling restaurant kami kumakain. I can't believe how she changed, but I am enjoying while watching her other side. Tila napahanga niya ako habang kumikilos siya na walang kaarte-arte. Ano pa nga ba ang mga panibagong katangian ang maaaring matuklasan ni Zach sa babae ngayon ay kanyang kapiling? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.